General Douglas MacArthur sa Reminiscences ay naalaala ang isang diskarte ng kanyang sinagawa habang nasa West Point. Ganito po ang naalala niya. Ang unang seksyon ay pinag-aaralan ang ugnayan ng time-espasyo na kalaunan ay binuo ni Einstein bilang kanyang teorya ng relativity. Ang teksto ay masalimuot at dahil hindi ko ito naunawaan, itinalaga ko ang mga pahina sa memorya. Nang ako ay tinawag na magbikas o magsalita, mataimtim kong tinalikuran halos bawat salita ang sinabi ng aklat. Ang aming instruktor, si Colonel Pibiger, ay tumingin sa akin na medyo nagtatanong, naunawaan mo ba ang teoryang ito? Ito ay isang masamang sandali para sa akin. Ngunit hindi ako nag-atubiling sumagot. Hindi, Ginoo. Maaari kang makarinig ng pin drop. Inayos ko ang sarili ko at naghintay. At saka ang mabagal na salita ng profesor, hindi ko rin alam. Hindi ko rin naintindihan. Hindi rin ako. Mr. MacArthur, section dismiss. Kapwa hindi nila naunawaan ang teoryang iyon. Mga kapatid, binanggit ko po ang bagay na ito sapagkat napakahalaga po sa isyu ng buhay Kristiyano na naunawaan natin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Mahalaga pong maintindihan natin yon. Yung nais ng Diyos sa buhay natin bilang mananampalataya. Mga kapatid, tayo po ay kinahabagan lamang at nabiyayaan ng kaligtasan. Inilagay ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaharian ni Kristo. Colossus chapter 1 verse 13. Tayo ay nasa kaharian na ng Diyos. Kaya dapat nating naunawaan ang paghahari o nais ng Diyos sa ating mga buhay. So mga kapatid, gusto kong basahin yung verse 10 and verse 17 na inaalam kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Verse 17, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang buod ng kabanata, Ephesians chapter 5, mga kapatid, ay nagsisimula sa isang payo na tularan si Kristo. Imitate Christ. Upang magawa ito, dapat iwasan ng mga Kristiyano ang sexual na immoralidad, mahalay na pananalita, kamangmangan at iba pang hindi naangkop sa mga mananampalataya. Nagbabala po si Pablo na ang mga nagpapatuloy sa mga pag-uugaling ito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa konteksto po mula verse 1 to 21 ay nagpatuloy sa napakahalagang mga tagubilin ni Pablo kung papaano dapat isabuhay ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya. So sa halip po na tularan ng mundo o kontrolin ng mga makamundong bagay, ang mga Kristiyano po, mga kapatid, ay dapat mapuspos ng Espiritu Santo. Verse 18. Ang partikular na kapintasan gaya ng sexual na immoralidad, bastos na pananalita, pagbibirong hindi nararapat, at pag-aaksya ng oras ay hindi hinihimok o ini-encourage ang mga banal. Sa halip, ang mga mananampalataya po, mga kapatid, ay dapat
magpasakop sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo na nagbibigay bisa bilang saksi sa mundo. So, magandang pag-usapan natin ngayong umaga, mga kapatid, the blessing and the will of the Lord. Ang nakalulugod at ang kalooban ng Panginoon. Verse 10 and verse 17. Kaya ang nais kong mensahe ngayong umaga sa bawat isa, ang pamumuhay na nakalugod-lugod sa Diyos at sa kalooban ng Panginoon ay dapat nauunawaan ng bawat mananampalataya sa gitna ng masamang panahong ito. So, ulitin ko, ang pamumuhay na kalugod-lugod at sa kalooban ng Panginoon ay dapat nauunawaan ng bawat mananampalataya, lalo sa gitna ng panahong ito, masamang panahong ito. Alam natin, mga kapatid, ang mundo ay pabulusok na. Pa-worse ng pa-worse, but tayo, kung i-evaluate natin ang ating sarili, gaano ba natin nauunawaan, gaano ba natin naiintindihan ang nais ng Diyos sa ating buhay? May dalawa tayong bagay na pag-uusapan ngayong umaga. Ang mananampalataya ay hindi dapat maging hangal o gaya ng pamumuhay ng mga hindi mananampalataya. Verse 17a. The believers must be not foolish or like unbelievers' lifestyle. Pangalawa po, ang mga mananampalataya ay dapat na maunawaan ang kalugod-lugod at ang kalooban ng Panginoon. Verse 10 and verse 17b. So mga kapatid, ang mananampalataya ay hindi dapat maging hangal o gaya ng pamumuhay ng mga hindi mananampalataya. Ang sabi ng verse 17a, ang sabi doon, kaya't huwag kayong maging mga hangal. So maliwanag yung salitang kaya't o therefore, pinapaliwanag siya sa unang mga talata. So mga kapatid, dito, pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Efeso na hindi natin maaaring tanggapin ang moral na alituntunin ng mga hindi mananampalataya. Kung babasahin ninyo mula verse 17 to 21, o verse 17 hanggang 21, chapter 4, Ephesians chapter 4, verse 17 to 21. Pinapakita dito kung may pagkakilala sa Panginoong Hesus, ang ayon sa talatang iyon ay alisin ang dating paraan ng pamumuhay na hiwalay sa Diyos. Alam natin, before hiwalay tayo sa Diyos, tayo'y mga pagano na walang Diyos, hindi kabilang sa pangako, but the grace of God, tayo po ay minarapat na mapabilang sa mga pangako ng Diyos. Mga kapatid, unang-unang titingnan natin, ang hangal na tao, the stupid or foolish man, ang mga ganitong tao ay hindi mga mananampalataya. Hiwalay nga po sa Diyos Meaning, walang pagkakilala sa Diyos. But tayo ay mananampalataya, sinasabi ni Paul, ay dapat hindi tayo maging hangal tulad nila. So, dito si Pablo ay nagpapaalala sa atin na maging maingat tayo sa paraan na ngayon ng ating pamumuhay na nakay Kristo. Maging maingat tayo. That is new life in Christ. May bagong buhay tayo kay Kristo, mga kapatid. Meaning, meron tayong relasyon kay Kristo. Meron tayong ugnayan kay Kristo. So, kung babasahin nga po natin ang verse 17 to 21, makikita natin doon. Sabi nga, siguro basahin natin mabilis. Doon sa verse 17 ng chapter 4. Sabi po, verse 17 chapter 4, kaya sinasabi ko ito at pinatututuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan.
Ngunit, take note ha, ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Binabanggit niya sa mga taga-Epeso, mananampalataya sa Epeso. Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paano ang katotohanan na kay Kristo sa 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. So, yun po. So, mga kapatid, ang kahulugan ng pagiging hangal na tao, ito po ay ang katangian ng pagiging unwise people. Hangal o hindi nagpapakita ng mabuting pag-uugali. Yung unwise po o hindi matalino dito, sa ibang salitang Griego kaysa mga hangal na talata, sa verse 15, ito ay tumutukoy sa mga unwise people, unwise man. Sabi sa verse 15 ng ating teksto. Verse 15, sabi po, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. So, yung mangmang, unwise people yan. So, ang taong ito ay gumagamit ng matalinong, gumagamit ng matalinong pangunawa. Yung taong yon, hindi gumagamit ng matalinong pag-unawa. Ang taong hindi marunong ay isang taong hindi naghahanap ng kalooban ng Diyos. Never. Romans chapter 8, hindi nga sila maaring sumunod sa Diyos at hindi sila maaring makapagbigay lugod sa Diyos because unbeliever po sila. Kaya nga po, ang turing ng Biblia ay mga foolish. Ang taong ito ay kumikilos na salungat kung ano ang tama. Napagpasehan ni Pablo na ang mga Kristiyano ay hindi dapat maging walang ingat o hindi matalino sa ating mga pagpili sa pamumuhay. Kaya nga ang sabi natin, unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pero tinitingnan muna natin kung ano yung mangmang na tao. Tinukoy ni Pablo ang ilang kamangmangan na ang mga aksyon at pananalita. Sa verse 3, pansinin ninyo, sa verse 3 mga kapatid, balikan natin yung verse 3. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat kundi ang pasasalamat. So mga kapatid, ang ganitong kamangmangan bilang karaniwan po sa unang panahon sa pagan society as they are today, nangyayari po yun. Nung panahon nila, ganun po. Mayroon silang mga kahalayan, mga pananalitang hindi tama. So, dito, pinapaalala niya sa mga mamabasa na ang kahangalan ay sumasalungat sa nais ng Diyos para sa ating buhay. Kaya nga ang sabi natin sa ating pagtalakay, unawain natin kung ano ang nais ng Diyos bilang mananampalataya. So, para maunawaan ang tungkol sa kahangalan, kilalang-kilala ni Pablo ang mga kawikaan sa Proverbs na madalas na napapansin ang mga negatibong kaugnay ng kamangmangan. Proverbs 10 verse 1, chapter 14 verse 17, chapter 15 verse 20, chapter 17 verse 25, chapter 19 verse 13, chapter 21 verse 20, chapter 30 verse 32. Ang lahat ng talatang ito ay tumutukoy sa foolish, kamangmangan. Kunin natin yung dalawa. Proverbs 10:1. Ang mga kawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay nagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay kalungkutan sa kanyang ina. Tama. Proverbs 19:13. Ang mangmang na anak ay kapahamakan sa kanyang ama. Kawawa mga magulang kung may mga mangmang. Huwag nating isipin yung mangmang hindi nakapag-aral.
sa secular na pag-aaral. Ang mangmang ay hindi gumagawa ng mabuti, matuwid at katotohanan sa buhay. Na binanggit yon sa verse 9. Ang point natin, ang mga matalino ay umiiwas sa hangal na pamumuhay. Ang wise people ay may pagkakilala sa Panginoong Hesus. Mayroong wisdom sila sa hiwaga ng Diyos na si Kristo. Alam natin si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya nakatago ang lahat ng kaalaman at karunungan. Kay Christ yun. Kaya kapag nakilala mo si Kristo, mayroon kang matalinong kaisipan, mayroon kang karunungan mula sa Diyos kasi nakilala mo si Kristo. So pangalawa, makita natin dyan ang paraan ng pamuhay ng isang hangal. At binasa na natin kanina yung verse 3 to 4. Ulitin natin mga kapatid. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga hangal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat, kundi ang pasasalamat, verse 5, ang inyong nalalaman na sapagkat sa inyong nalalaman na bawat mapakiapid, mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Walang mamanahin, meaning, pinupunto natin yung foolish man ay hindi talaga nakakilala sa Panginoon. Ang hindi nakakilala sa Panginoong Hesus, wala talaga, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. At ang mga mananampalataya, alam natin na binanggit natin kanina, ang dating buhay natin na nasa kadiliman, pero dahil kay Christ, tayo ay nailipat sa buhay na Diyos sa kaharian ni Kristo. Colossus 1:13. Kaya yung pong verse 3 and 4 at verse 12 ay pagtukoy sa uncleanness and covetousness, karumihan at pag-iimbot ay kinuha mula sa verse 12. Anong sabi sa verse 12? Sabi sa verse 12, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin kasi mahalay ang pamumuhay. So, ang dalawa po ay magkaalyado na ang Griego para sa pag-iimbot, Leonixia, ay ginagamit minsan sa mga Griegong ama para sa karumihan. Ang binabanggit dito ni Paul sa mga talatang ating binasa, kahalayan, karumihan. Ang karaniwang prinsipyo ay pananabik na punan ang pagnanais ng isang tao ng mga bagay na may kahulugan sa labas ng Diyos. Ibig sabihin, walang Diyos, unbelievers na pag-uusap. Ay diba, minsan nakaka-encounter tayo. Minsan, isang kapatid natin sa Sumandig, dahil sila may tindahan, minsan dumating siya. Pagdating niya, ang mga usapan ng mga taong nag-uusapan doon, kasama na yung mga babae. Green chalk ang pinag-uusapan, nagtatawanan. So, ang panalitang verse 3, huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Meaning, tayong mananampalataya ay dapat maging maingat doon. Na huwag mabanggit ang mga karumihan. Kumbaga, mas naangkop sa karumihan kaysa pag-iimbot. Mga bagay na ito ay hindi dapat mabanggit ng mga banal o huwag gagawin ng mga mananampalataya. Kaya sabi ng verse 5, ang pinakamahusay na pagbabasa ay maaaring isalin, ibig sabihin sa literal na madaling salita, ay isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. At alam natin, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lang yun sa mga images. Kung ang buhay mo ay may kahalaya at nandoon ang kasakiman, pag-iimbot, ay ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpapakita ng isang hangal na tao. Ang ganitong mga tao na gumagawa ng kahalayan, karumihan, sakim, ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sila'y hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos. Kung hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, saan tutungo?
Pero kung susuriin natin ngayon ang ating buhay, laging may pag-asa. Kung sa tingin natin, sa sarili natin, ito ang buhay natin, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sapagkat nandito ka, nadidinig mo ang ayaw ng Diyos. Hindi nais ng Diyos ang gusto mong dapat pakinggan o ninanais ng puso mo, yung nais ng Diyos para sa iyo. Ang point natin, ang ganitong pamumuhay ay nagpapahiwatig ng pagbubukod o walang bahagi sa kaharian niya batay sa walang hanggang katotohanan ng kaharian ng Diyos. Ang ganitong pamumuhay ay hindi angkop doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Bakit po? Revelation 21 verse 27, walang makapapasok na karumihan doon. Ang makapapasok lang doon ay ang mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay. Walang karumihan doon. Pangatlo, ang babala sa mga mananampalataya o sa mga banal, verse 6 and 7. Anong sabi? Verse 7. Verse 6 muna. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila. Babala po ito. Kasi kung tayo po ay natubos na ng dugo ni Kristo, binayaran na tayo ng dugo ni Kristo at pag-aari na tayo ng Diyos, at tayo ay nasa kabulukan ng mundong ito, pag-ingatan natin mga kapatid. Huwag kayong padaya. Tingnan natin nga sandali yung 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Sandali lang po. May oras pa naman po tayo. Okay. 1 Corinthians chapter 6. Sandali lang po. Medyo mahirap lang. Okay. Ito po. Verse 9 to 10. Sabi po dito, sait mo na, hindi ba niyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Yun ang gusto kong sabihin eh. Sinasabi ito sa taga-Korinto, huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ang mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o mga manggaganso. Take note, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, pag-ingatan natin, baka tayo ay madaya din. Ang ilang mga tao, kabilang ang ilang mga Kristiyano o mananampalataya, ang pag-ingatan natin, na iniisip natin, tayo nasa kingdom of Christ, tayo ay mananampalataya, and yet, hindi natin napapansin na baka tayo ay nadadaya ng kasalanan, na hindi natin alam, o baka nabablind tayo ng sin, na akala nga natin, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, o nagkukumit tayo ng kasalanan, and yet, iniisip natin, nasa kingdom pa rin tayo ng Diyos, nadadaya tayo noon. Nabablind tayo ng kasalanan. So, hindi dapat madaya ang isang mananampalataya sa mga salitang walang katuturan, mga karumihan, kahalayan, hangal na pananalita, at mga pagbibiro na di nararapat sapagkat dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga anak ng pagsuway, yan ang mga patay sa espiritual. Ephesians chapter 2, verse 2 to 3. Verse 1, patay sa spiritual, meaning walang pagkakilala. Kaya nga, itinuring ng banal na kasulatan na mga hangal. So, anak ng kapuutan.
ang mga anak na kawalan ng pananampalatay, mga anak ng pagsuway sa pagsasagawa at ang mga ito ay may pagtukoy, mga anak ng galit. Children of wrath. Ayon kay Pablo, bilang babala sa mga sinusulatan niya, ay huwag makibahagi sa kanila. So sana magkaroon tayo ng separation. Dito, pinagbabawal ang pakikisama sa masasamang manggagawa kasama ang kanilang masasamang gawa. Verse 11, ang sabi ng verse 11. Pansin nyo, verse 11. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Walang ibubunga kundi inyong ilantad ang mga ito. Ang tanong nga paano mailalantad kung ganun ka rin? Nakukuha nyo, ibig kong sabihin, bilang mananampalataya, ilantad natin sa pamamagitan ng mabuting gawa, matuwid na pamumuhay, katotohanan ng pamumuhay, mailalantad natin yung mga gawin ng mga taong hangal. Bakit po? Ang sabi ng verse 8, anong sabi ng verse 8? Sapagkat kayo'y dating kadiliman, ganun din naman tayo Yan ang maliwanag Pero ang sabi ng verse 8, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayo ng gaya ng anak ng liwanag. Kontrast sa anak ng kadiliman, ng pagsuway. So mga kapatid, liwanag sa Panginoon. Ayon kay Pablo, ilantad ninyo ang kanilang mahalay na ginagawa. At sabi ng verse 12, pansinin nyo mga kapatid, mula 11 muna, sabi niya, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyan sabihin. 13, subalit ang lahat ng mga bagay na inilalantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Kumbaga kung ang makakasama natin ay liko ang pamumuhay, ikaw ay nasa liwanag, malalantad ang kanilang mga gawi ng buhay. Naalala ko, pag-uwi ako ng Batangas, ako naman hindi lumalayo din pag nakikita ko yung mga kabarkada. At sila ay nagkukwentuhan at minsan nalampas yung kanilang salita, ay sorry, nandiyan pala si pastor. Kasi nahihiya din sila. Kasi nalalantad yung kanilang maling gawi. Ang diin ay kayo ay hindi dapat magkaroon ng pakikisama sa kasalanan na siyang kadiliman sapagkat ang inyong kalagayan bilang kadiliman ay nakalipas na, nakaraan na. Ngayon, mas strong ito kaysa kadiliman. Bakit? Sapagkat nasa kalagayan na ng liwanag. Hindi lamang naliwanagan, kundi nagbibigay ng liwanag sa iba dahil kaisa ng Panginoon na siyang liwanag. Kaisa na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya magmanifest sa atin yung liwanag because Christ is light. Ang punto, ang bawat na kay Kristo, dapat wala na ang puwang sa mahalay na pamumuhay o sa kadiliman sapagkat sila ay mga anak ng liwanag. Kung ang mga foolish man, stupid man, ay anak ng kadiliman, ang kabaliktaran nito, ang mga anak ng Diyos ay anak ng liwanag. Kaya hamon ko, mga kapatid, ang nasa liwanag ay wala na sa kahangalan ng pamumuhay. Wala na sa kadiliman, kundi mga anak ng liwanag kay Kristo na siyang liwanag. Pangalawa po, noong oras ba tayo nag-start? Pasado, alas 10. So, ang mga mananampalataya ay dapat na maunawa ng kalugod-lugod
Siyempre, kalugod-lugod sa Diyos at ang kalooban ng Panginoon. Ang verse 10, ang sabi po ng verse 10, tingnan natin una ito, verse 10. Sabi ng verse 10, sabi sa 8, sapagkat kayo ay dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na, take note ha, na inaalam kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Iyan na po ang mananampalataya. Kasi nasa liwanag na tayo. Ang salitang understand ay mahalagang salita sa larangan ng pamumuhay, pananampalataya. Ang pagkaunawa ay maghahatid na gumawa ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ito po ay pagpapatunay na pinapakahulugan, walk or to live, lumakad o mamuhay. Ang sabi ng verse 8c, yung huling bahagi, pansinin nyo, verse 8, huling bahagi, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Pagdating sa verse 9, ano yung liwanag? Bunga ay mabuti, matuwid at katotohanan. So, mga kapatid, ang mananampalataya ay liwanag sa Panginoon. Ang kalugod-lugod dito ay ang paglakad o pamumuhay sa liwanag, wala ng kadiliman. Good, righteous, and truth. Habang pinapatunayan natin, alam nyo, isang barya o coins, para malaman natin yan sa pamamagitan ng mata o tenga, nakikita natin coins, nadidinig natin tenga pag nahulog sa sahig. Mga kapatid, sa pamamagitan nito, magiging tungpak ang pagtingin natin at pandinig ay tama. Ngayon, ang gusto kong sabihin, masigit sa lahat sa pamamagitan ng pagsasanay, pagsubok, maaari nating patunayan kung ano ang katanggap-tanggap o kalugod-lugod sa Panginoon. Dapat ito ay lubos nating unawain. Kasi tayo po ay mananampalataya. Siyempre, paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? Buo na po yung Biblia. Basahin natin ang Biblia. Ito ang katungkulan ng liwanag kung saan ang mga mananampalataya ay mga anak ng liwanag. Dahil naunawaan mo kung ano ang pleasing to God, nagliliwanag ka. Kasi kung ang ginagawa natin bilang mga mananampalataya, nakalulugod sa Diyos, magmamanifest yung liwanag. Hindi lang sa buhay mo, pati sa iba. Ang buong layunin ng mananampalataya ay dapat malaman kung ano ang nakalulugod sa Panginoong Hesus at gawin ang mga bagay na yon. Isa sa dapat nating tingnan ng buhay ni Paul. Sa konteksto ng 2 Corinthians chapter 5, alam natin ang konteksto noon. Ang sabi niya tungkol sa kapag nawala yung tuldang tirahan natin, ay papalit yung tirang panlangit. Pero may binanggit siya sa verse 9. Bilang mananampalataya sina Pablo, 2 Corinthians 5:9, kaya't maging nasa tahanan, umapalayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Habang tayo ay nandito sa tuldang tinitirhan natin ang ating katawang lupa at na alam naman natin, tayo ay templo, individual, templo ng banal na Espiritu, 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Na tayo templo ng banal na Espiritu at binayaran na tayo ng isang mahalaga, dugo ni Kristo. Anong sabi? Kaya luwalhatiin ng inyong katawan ang Diyos. Kasi pag-aari na tayo ng Diyos. Pero sina Paul, grabe. Ang sabi niya, kaya't maging nasa tahanan habang nabubuhay si Paul. Anong nais ni Paul? Bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Tayo kaya? Habang tayo nandito pa sa lupa, pero ang matindi kay Paul, mapalayo sa tahanan, aming mitiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Mamatay man, hindi siya selfish.
For His glory pa rin yung kanyang kamatayan. Dahil alam niya, pupunta siya sa piling ng Panginoon. Pero tayo, habang nabubuhay dito sa mundo, kung tayo mag-i-evaluate sa ating sarili bilang mananampalataya, o kung ngayon ka lang nakadat, hindi mo ito naunawaan, magandang maintindihan mo habang nakikinig ka. Ang verse 8, ang mga makasalanan at hindi mananampalataya, hindi lamang nasa espiritual na kadiliman, sila ay kadiliman. Tulad ng mananampalataya ay hindi lamang nasa liwanag kay Kristo, sila ang liwanag, tayo ay ilaw. Kumbaga, tulad ng mga mananampalataya ay hindi lamang nasa liwanag kay Kristo, sila ang liwanag. Sa verse 9, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Kung makikita sa atin yung mabuting gawa, katuwiran at katotohanan. Basahin nga natin sandali yung Matthew, palasak na ito sa atin eh. Matthew chapter 5. Familiar tayo dito sa sermon sa bundok ng Panginoon. Chapter 5. Ito po, ang sabi po dito, chapter 5, verse 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ito yung challenge ng Panginoon sa kanyang mga alagad na tinuturuan sa mga taong nakikinig noon that time. Paliwanagin ninyo gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Grabe po, tama si Paul. Ilantad niyo sila dahil kayo ay nasa liwanag. Maging ilaw tayo ng sanlibutan, mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Dahil kapag nakita nila ang ating mabubuting gawa, luluwalhatiin din nila ang Diyos. Di ba malaking bagay yon? Mayroon tayong pribilehiyo at tungkulin na mamuhay ayon sa kung ano. Tayo, ano pa tayo? Tayo ay ilaw. Kaya ang challenge ng Panginoon, paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw. Ang punto, ang Diyos ay liwanag. 1 John chapter 1 verse 5. Sa makatuwid, ang kanyang mga anak ay mga anak ng liwanag. Mga anak ng isang ganap na dalisay at banal. Kaya mga kapatid, dapat tayong magsikap na mamuhay sa isang ganap na dalisay at banal na paraan tulad ng Diyos sa kanyang katangian. Mamuhay sa liwanag, hindi sa kadiliman. Ang pamumuhay sa liwanag ay paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. At ano pa ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon? That is the will of the Lord. Verse 17b. Anong sabi sa verse 17b? Kung ano ang kalooban na. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa buo, kaya't huwag kayong maging manghangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Understand the will of the Lord, hindi ito nangangahulugan na, kumbaga parang pagsisikapan mo o pagsisikapan ng isang tao natin na unawain ang lihim na payo, counsel of God. Hindi yun ang uukilkilin mo. Kundi inilalapat ang pangkalatang mga patnubay ng Diyos para sa buhay na matatagpuan saan? Sa Biblia. Yung hayag ng salita ng Diyos mula Old Testament and New Testament. May mga tao kasing inuukilkil na hirap unawain, hindi naman inihayag ng Diyos. Binigay na ng Diyos ang Biblia, panampalatayanan natin. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na maunawaan. Dahil sinabi sa Deuteronomy 29, verse 29, ang lihim ay sa Diyos. Pero yung hayag
Yan ang dapat sundin ng mga tao magpakailanman. Yun ang dapat nating gawin. Dahil dito, sapagkat kailangan nating lumakad o mamuhay ng may pag-iingat, pagpili at paggamit ng tamang pagkakataon ng mabuti, matuwid katotohanan. Batay saan? Hindi sa ating pamantayan, hindi sa ating kagustuhan, kundi batay sa salita ng Diyos. Kasi yun na po tayo ngayon. Inilagay ka na sa kingdom ni Christ, nasa liwanag ka na, siyempre ang lalakaran mo, yung plano ng Diyos. Yung nais ng Diyos sa buhay mo na maintindihan mo yon. Hindi yung sarili mo, kundi yung nais ng Diyos. Kasi lagi nating itatak sa ating isipan at puso, tayong mananampalataya, pag-aari na ng Diyos. Kaya nga dapat nating maintindihan, ang ating buhay ay para sa Diyos na. At gagawa tayo ng mga bagay na kung saan malulugod ang Diyos. Pag-unawa kung alin ang kalooban ng Panginoon, hindi lamang ang pag-alam bilang isang katotohanan, kundi pag-alam ng may pang-unawa. Ay kadami ngayong magagaling sa katotohanan, pero yung pang-unawa, meaning, kung naiintindihan mo, dapat mag-reflect yan sa buhay. Mayroong na pagbabago, hindi yung galing lang sa katotohanan. Ang kalooban ng Panginoon kung paano gagamitin ang bawat pagkakataon. Ang kalooban ng Panginoon sa huli ay pagpapakita ng ating pagpapabanal. At yan ay prayer na ng ating Panginoong Hesus before pa lang sa kanyang mga alagad. At hindi lang ang dinadalangin ng Panginoong Hesus sa John 17, verse 17, pabanalin mo sila ng iyong katotohanan sapagkat ang iyong salita may katotohanan. At hindi lang yon. Dapat tayo ay matuto ding magpasalamat. Ang kalugod-lugod sa Panginoon ay buhay na natin ang pagpapasalamat. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang senaryo noon ay yung pagbabalik ng Panginoon na hindi natin alam kung kailan dadating, gaya ng isang magnanakaw at gaya ng babaeng nanganganak. Pero sa panahon ng expand ng ating paghihintay, hindi natin alam pwedeng mangyari, merong hindi maganda, hindi mainam, but ang lahat ng iyon ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, kaya ang believers, para matuwa ang Diyos, ay lagi tayong magpapasalamat. So yun po. Kaya ang sabi doon sa verse 10, na binanggit natin kanina, at inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ang kalugod-lugod sa Panginoon, buhay na ang pagpapasalamat sa Diyos. Tanong, ano ang kalooban ng Panginoon ayon sa mga talata? Ang mga anak ng Diyos ay dapat kumilos tulad ng kanilang Ama. Chapter 4, verse 32. Hanggang verse 1, anong sinabi? At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad sa isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya't lumakad kayo sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Mga kapatid, sabi nga, kumilos tulad ng kanilang ama, gaya ng ama na sakdal. Verse 2, lumakad sa pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo na inialay ang kanyang buhay para sa atin. Lumakad sa pag-ibig. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Minahal tayo mula sa pag-ibig ng Ama, ay dumaan siya sa pag-ibig ng anak, kung saan ang Diyos ay lubos na nagpamalas ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang ibinigay ang kanyang sarili para sa atin sa Griego, ibinigay ang kanyang sarili. Ibig sabihin, kamatayan para sa atin. Pag-aalay at sakripiso, ang alay ay karaniwang nagpapahayag ng kanyang paghandog ng kanyang sarili sa Ama. Ano ang banggit ng talata? Maging samyo ng masarap na amoy. Kasi siya lang ang angkop sa hinihingi ng Ama, si Christ, na tayo po ay napagpala. Tayo po ay naligtas mula sa kadiliman. Ang sakripisyo ay tumutukoy sa kanyang kamatayan para lamang sa atin.
At pinatunayan ang kanyang pag-ibig nung tayo ay makasalanan pa, inialay ang kanyang buhay. Romans chapter 5 verse 8. Kaya sa ating pinag-uusapan ngayong umaga, kung mayroon ditong bago o ngayon lang nadinig ang ganitong mensahe, nakita natin kung ano ang buhay ng isang hangal, stupid man, nakita natin. At binanggit natin na dapat nating unawain kung ano nakalulugod sa Panginoon at malaman ang kanyang kalooban na ating dinidiscuss ngayon. Pero hindi mo kayang maintindihan ito kung wala ka kay Kristo. Kaya china-challenge kita, it's about time na kilalanin mo ang Panginoong Hesus na siyang ibanghelyo, siyang biyaya ng Diyos. Kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas na inyong buhay. Mapalad ka sapagkat nandito ka. Napapakinggan mo ang mensahe ng salita ng Diyos. Walang saysay ang buhay kung hindi mo makikilala si Kristo. Yes, nabubuhay ka dito sa mundo dahil mabiyaya ang Diyos, common grace, sinusuplayan ka ng lahat ng pangailangan. Ikaw ay pinangangalagaan ng Diyos. Hindi lang ang mananampalataya ang pinangangalagaan ng Diyos. Ang pinangangalagaan ng Diyos ay lahat ng tao. Hindi siya pwedeng magpabaya sa kanyang mga nilikha. Buong universe siya nagro-roll. Mapalad tayo na pinangangalagaan ng Diyos. But now, kung hindi mo makikilala si Kristo, kawawa ka. Yes, nabubuhay ka dito sa mundo na nabubuhay ka dahil sa pangangalaga ng Diyos sa kanyang common grace, pero ang wakas ng buhay, kung hindi mo makikilala si Kristo, kapahamakan, gaya na binabanggit natin. Walang mamanahin ang mga hangal. Hangal dito ay hindi yung tipong grabing napakasama, kundi walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya ang point natin, sa mga tina-challenge ko, kung may kausap dito, dumulog ka sa Panginoon, magmakaawa ka, kahabagan ka ng Panginoon. Mapalad ka na nandito. Point natin, ito ang kalooban ng Panginoon para sa atin, na sa kanyang mga tao upang maligtas. Sa pamamagitan lang ni Kristo. Kaya tayo ngayon ay nasa kalooban ng Diyos bilang mga ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ay mabubuhay sa kanyang kalooban. Hello, mga mananampalataya, mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ng ating sarili, kasi ang sarili natin, dapat nga, tinatanggihan na natin Mabuhay tayo para sa Diyos. Para lubos nating maunawan. Tandali lang po, konting oras na lang. Para lubos nating maunawan ang kalooban ng Panginoon, ay tingnan natin yung verse 18. Anong sabi sa verse 18? Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu Santo. Filled with the Holy Spirit. Puspos ng Espiritu, ito ang kalooban ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Bakit? Hindi sinasabi sa atin ng Diyos na gumawa ng isang bagay o magkaroon ng isang bagay na hindi niya kalooban para sa atin. Ang kapuspusang ito ng Espiritu ng Diyos ay ang parehong bagay na nakikita sa panalangin ni Paul para sa mga mananampalataya. Sa Ephesians chapter 3, tingnan natin chapter 3 verse 19. At upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos, mapuspos tayo ng Diyos. Hindi ito something, paano ba mapuspos ng Espiritu Santo, yung something ba na tumatayo ang balahibo, na kinikilabutan ka, puspos ako, tapos ang lakas mong mag-hallelujah. Hindi yun. Ang mapuspos ng banal na Espiritu, nakikita sa buhay. Nais ng Diyos na ito'y maging normal sa kalagayan ng lahat ng mananampalataya. Ito po ang buhay Kristiyano na dapat nating ipamuhay, may kapuspusan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung filled of, with the Holy Spirit, then wala yung Word of God. Emotion ang mangyayari doon. So mga kapatid, ano ibig sabihin ng puno? Ang isang taong lasing sa alak ay nasa ilalim ng impluensya at kontrol ng alak. Drunkenness was scandalous behavior in Judaism.
Basahin natin yung Proverbs 23:20-35. Ang taong puspos ng Espiritu ng Diyos ay kinokontrol ng Espiritu ng Diyos. Ngunit hindi ito nawawala ng kontrol sa kanyang sarili. Dahil ayaw ng Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ay kaayusan. 1 Corinthians 14:33. Ang bunga ng Espiritu ay pinipigilan ng sarili, self-control. Yan ang puspos ng Espiritu Santo. Kaya mong pigilan ang sarili mo. To the point na gusto ng Diyos, meron tayong self-denial. Kung meron kang self-denial, kaya mong kontrolin ang sarili mo. Ito ay isang mulat, mapagmahal na sumusunod sa Espiritu at isang masayang pakikisama sa Kanya. Point natin, ang kalooban ng Panginoon ay nasa hayag na katotohanan ng salita ng Diyos. Marinate your mind ng salita ng Diyos. Kinote ko yung sinabi doon sa conference, marami ng taon na nakalipas. I-marinate ng inyong mind sa salita ng Diyos. Mag-effort tayo sa meditation, reading, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung gusto nating mapuspos ng Espiritu Santo. Pag puno tayo ng salita ng Diyos, puno ka ng Espiritu Santo. Pag puno ka ng Espiritu Santo, magmamanifest sa buhay mo ang pagbabago, bunga ng banal na Espiritu. Galatia 9, chapter 5, verse 22-23. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ulitin ko, huwag tayong maging hangal sa paraan ng pamumuhay na mga nabanggit sa verse 3-5. Bilang mga banal, mananampalataya, sa mga dapat gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos at gawin ang Kanyang kalooban. Wala na tayo sa kadiliman, mga kapatid. Nasa liwanag ng katotohanan. The truth is Christ. His Word, our Savior and Lord. Sinulat ni John MacArthur sa Bible Commentary, page 1699. Habang lumalakad daw ang mga mananampalataya sa liwanag ng katotohanan, ang kaalaman sa kalooban ng Panginoon ay nagiging malinaw. Tama. Kinote ko rin po ang Ligonier Ministries about Children of Light. Ang bunga ng liwanag na nakalista sa talata ngayon, kabutihan, katuwiran, at katotohanan, yung verse 9, ay mga halimbawa na tinutukoy ni Pablo sa ibang lugar bilang bunga ng Espiritu Santo. Galatia chapter 5, verse 22-24. Ang mga bagay na ito ay kasama ng mga katangiang kabilang ang pag-ibig, kagalakan, pagtitiis, at pagpipigil sa sarili, ang mga tanda ng tunay na Kristiyano. Ang mga mananampalataya ay hindi ganap na nagsasagawa ng gayong mga bagay, ngunit dapat silang makahanap ng ilang katibayan, gaano man kaliit, ng mga biyayang ito sa kanilang buhay. Minsan hindi nga natin nagagawa ito. Pero kung ikaw ay mananampalataya, dapat may kakitaan ka rin ng bunga. Mga kapatid, ang pamumuhay sa kahangalan, tulad ng kahalayan, karumihan at iba pa, mga pananalitang hindi nararapat, ang mga bagay na ito ay hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi ito kalooban ng Panginoon sa mga mananampalataya. Nasa liwanag na tayo, paliwanagin natin ang ating buhay sa iba. Unto God all the glory. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Ama, sa umagang ito. Lagi ko pong binabanggit sa panalangin, ito po ay inyong pagpapakita na ang inumpisahan nyong mabuting gawa na kaligtasan ay tatapusin nyo hanggang sa pagbabalik nyo. Ang amin pong mga tinalakay, isang paalala o pagtuturo o hamon sa bawat isa na kami po bilang mananampalataya ay lumakad sa liwanag na inuunawa kung ano ang nakalulugod sa inyo at kung ano ang kalooban nyo. Panginoon, tulungan nyo po kami sa aming pamumuhay. Batid nyo ang aming mga kahinaan, pero hindi dapat kaming maigupo noon. Hindi kami dapat laging madaya ng aming kahinaan, kundi tulungan nyo po kami na mas lalo kaming
magbigay ng panahon sa inyong mga salita upang ang kapuspusan ng Santong Espiritu ay sumaamin at magmanifest sa amin buhay ang biyayang kaloob ng Espiritu Santo na kabanalan ng pamumuhay na dinidescribe sa mga mabubuting ugali na inyong ipinakita nung kayo magkatawan ng tao dito sa lupa, na siya ang aming good example. Lumakad kami kung paano lumakad si Christ hanggang sa kamatayan sa krus. Pagpalain niyo po ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.